pagbabago ay nasa kamay ng mga Nograles at hindi ng mga Duterte. Ilang tao lang naman ang nakinabang nung si Duterte ang nakaupo eh. Laganap ang gutom, baha sa Davao, halos 40 taon ginawang family business ng mga Duterte ang pamumuno sa Davao, pero hanggang ngayon, binabaha pa rin. Sandali. Salita ka ng salita. Upakan kita eh. Tukan na lang tayong dalawa. Gusto mo? Hindi namin kailangan ng pagbabago dito sa Davao. Dahil kontento na kami sa pamamahala ng mga Duterte. Siyempre. Hindi naman kami nagugutom. Boom! Ako mahirap ako. Mahirap ako. Pero, hindi naman ako nagugutom. Sarap ng pagkain ng Mari ko ah. Yung mga batyo nito, hindi naman nagugutom. Oo nga. Ang tataba nga. Safety pa kami. Tapos ibibigay mo kami sa mga kababaho ang ugali, sa mga Nograles. Boom! Magandang araw sa inyo mga kababayan! Panibagong reaction na naman tayo mga kababayan. Good morning! Magandang gabi sa mga bansa. Siyempre dito sa Pilipinas, good morning! Magandang araw sa mga bansa, mga gabi ngayon. No? Magandang araw sa inyo. Panibagong reaction na naman tayo mga kababayan. It's me, Boy Sardinas TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, hindi ka pa nakapag-like at hindi ka pa nakapag-share ng video na to at ikaw ay makadigong Duterte, no? Ay share mo na itong video natin. Tapos like mo na rin. Tapos mag-comment ka dyan. No? Suportahan natin ang mga katulad namin mga nagtatanggol kay Tatang Digong Duterte. Siyempre, mas maganda itong ginagawa natin para yung mga naninira ay supalpalin natin. Tulad ngayon, meron tayong pag-uusapan mga kababayan na pinapakalat ng kampo ni Nograles. No? Ang mga vlogger ni Nograles, mga kampo nyo ay pinagkakalat na doon na sila na ang mananalo. My goodness. Ay grabe. Grabe. Uy. Grabe naman yung inyong pinagkakalandakan na talo na ang aming Tatang Digong. Nako. Yan, merong isang vlogger na nagpapakalat na ganyan. Ito na kayo, sa Nograles na lang, magpapaganda ng Davao. So, sa mga nagtatanggol, yung mga vlogger nitong ni Nograles, eto, mga taong bayan ang susupalpal sa inyo. Taong bayan na. Alright. So ano pang hinihintay natin? Sumulan natin itong ating reaction. Pasok, man. Nanawagan na huwag pakialaman ng mga posibleng mangdaya sa eleksyon ang mayoralty sa Davao. Dahil kung tutusin, kahit kailan, hindi mananalo ang mga Nograles laban sa mga Duterte. Ano daw? Kahit kailan, hindi mananalo itong Nograles sa Davao. Aasa pa kayo? Asa pa ba naman itong mga ere? Ano gagawin niyo sa Davao? Ano gagawin niyo sa Davao? Anong plano niyo sa Davao? Anong plano niyo? Bababuyin niyo? Kaya nga umabot ng halos sa 40 taon ang panunungkulan ng pamilya Duterte dyan sa Davao. Ayaw ng mga taong bayan na mapalitan sila. Wala ba kayong mga utak? Wala kayong mindset? Hey! Diretso, Parkoy. Ito ang pinanindigan ng daang libong residente. Ano daw? Kung saan? Ano daw mga babayan? Ano sabi? Daang libong mga kababayan natin sa Davao. Alright? No? Hindi 10, hindi 5, daan sabi, no? Makinig kayo. Ibig sabihin nun marami. Huwag kayong pa-epal. Umaasa pa kayo, nagsasayang lang kayo ng panahon dyan para labanan ng aming Tatang Digong. My goodness, diretso. Tila ni Real Talk ang ilan sa mga supporters ng pamilya Nograles na sinabi rin na hindi na raw karapat-dapat na mamuno sa Davao City at ang kanilang pamilya ang tunay na makapagbibigay pagbabago sa lungsod ng Davao. Ang sabi, ang tunay mga babayan. No? Ang sabi nila, ang pinagkakalandakan is tunay na pagbabago at ang kanilang pamilya lang Nograles ang magpapaganda
dyan sa Davao. Ah, ay nako naman. Ba't meron kayong ang lakas ng loob niyo magsalita ng ganyan, no? Ewan ko sa inyo. Diretso. Tila hindi tinanggap ng maraming Davaoenyo ang katwiran na ito ng mga ngayon pala may supporters na ni Carlo Nograles at tila inaambisyong sila ang mauupo sa Davao City bilang alkalde. Bukod raw sa kilalaang ilang pamilya bilang manggagamit at tila oportunista, ilan sa mga Davaoenyo ang nagsabi na hindi naging ligtas ang lungsod ng Davao sa pamilya ng mga Nograles hanggang sa naupo lamang ang nooy dating mayor at former president na si Rodrigo Duterte. Hindi naman raw kikilalanin ng International News Magazine na safest city in Southeast Asia ang lungsod ng Davao kung hindi napanatili ng pamilya Duterte ang ligtas na pamumuhay sa kanilang lungsod. Ano sabi? Hindi kikilalanin, no? Kung ang pamamalakad ni Tatang Digong diyan sa Davao, no? Yung mga award dyan yung mga ganyan. No, hindi sila kikilalanin itong family Duterte, Tatang Digong, kung hindi magandang pamamalakad nila dyan. Tapos sasabihin nyo, Nograles, no, kayo ang magpapaayos talaga. Kayo ang magbibigay ng kaayusan dyan sa Davao. Ano bang ayusin? Baka sirain ang ibig nyo sabihin. Baka sirain, hindi ayusin. Ayusin? Baka sirain. Di ba? Ano ba mabalak niyo? Umasa pa kayo, no? Ito, supalpal kayo sa mga taong bayan ng tiga Davao. Katunayan, tila na visto pa ang di umano'y maagang political strategy Yan. na ginagawa ng pamilya Nograles para pagbukaing sila ang tunay na pagbibigay ng pagbabago sa Davao. Dahil kahit hindi mga taga Davao, ay tila sinasabing sila ang dapat iboto ng maraming Davaoenyo. Ngunit mismo ang mga residente ng Davao City ang nagsalita at opisyal na sinabi na hindi nila kailangan ng pagbabago dahil sa panahon ng pamilya Duterte, lalo na ngayon tatakbong mayor ang dating Pangulong si Digong. Ang kanilang lungsod ay mananatiling ligtas sa lahat ng mga masasamang tao at lalo na sa mga durugistang inusuhon ng former president nung ito pa ang naging mayor ng Davao City. Yan. Diba? Okay na raw yung kanilang city, na mas safe sila. Kaysa papalitan nyo, kayo mauupo, halip na safe yung mga tao doon, guguluhin nyo. Taong bayan na magsasabi niyan. No, wag nyo kasi ipamalita kaagad kayo mga pulpul, kayo mga vlogger, no, papansin kayo na si Nograles lang ang magpapaganda diyan sa Davao. Okay? Walang mga mindset itong mga vlogger nitong nagtatanggol sa mga gun rape. Diretso pa tayo, tinan nyo. Sapul talaga to, men. Arito ang full video ng money ng samot-sari reaksyon matapos mabuking na kahit hindi mga taga Davao ay hinakot ng ilan sa mga di-umano'y supporters ng pamilya Nograles para lamang pagkain na karapat-dapat na manalo bilang mayor ang nooy cabinet secretary ni Digong na si Carlo Nograles. Buwelta ng maraming Davaoenyo kung ngayon mangyayari ang eleksyon sa Davao. Win via landslide at ilang paso lamang ni former President Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. Tumina. Ang nooy dating cabinet secretary nito na si Carlo Nograles. Narito panoorin ang full video. Ang pagbabago ay nasa kamay ng mga Nograles at hindi. Kuya, pag dili ka taga Davao, ay sigbuot-buot kung kinsa mo ang iboto. Kaya kung gusto ninyo, si Nograles, kuhaan ninyo, ipadagan diha sa inyong lugar. Kaya kung ang inyong buot pasabot na, para mulambo ang Davao, kung sila ni Nograles ang lingkod, Diyos ko, kung sa pikin niya ang Davao na nilambo na, excuse me, nagpuyo ka dire og 40 years? Fucking shit! Ayun na, subscribe nyo po Showbiz Fanatic idol natin yan. Ano sabi sa'yo? Fucking shit! Pero mo pati mga hindi taga Davao, hinihikayat nitong supporter ni Nograles.
Ano magagawa ng mga hindi taga Davao? Bakit yung mga labas na ng Mindanao o ng Davao ay hihikayatin nyo pa? Ano magagawa niyan? Dapat ang hikayatin nyo yung mga taga Davao. Aba, labas na ng Davao, hinihikayat nyo na suportahan si Nograles. Ano magagawa niyan? My goodness. Itong mga vlogger ng mga kabila, mga engot kayo, asa pa kayo? Anong inaano nyo nakikiusap? Magmakaawa ka, mag-iiyak kayo dyan. Na? Ay, meron nga nakikipagpustahan sa inyo, 1 million, may 2 million pa yung mga subscribers namin dito ng mga mayaman, kahit pustahan daw eh. Nograles versus Tatang Digong Duterte, pustahan kung sino mananalo eh. Ay, naka. Ay, so palpal. Ito na mo, yan, yung vlogger na yan, tabatsoy na yan, no? Sino ba yan? Diretso. Pagbabago ay nasa kamay ng mga Nograles no? at hindi ng mga Duterte. Ilang tao lang naman ang nakinabang nung si Duterte ang nakaupo eh. Laganap ang gutom, baha sa Davao, halos 40 taon ginawang family business ng mga Duterte ang pamumuno sa Davao, pero hanggang ngayon, binabaha pa rin. Sandali. Salita ka ng salita. Upakan kita eh. Tukan na lang tayong dalawa. Gusto mo? Ala ka. Alam mo, idol, no? Alam mo, boss, no? Wala kang mindset, wala kang utak. Ginawang family business ng 40 taon ang Davao ni Tatang Digong at ang kanyang pamilya. Kung wala ka ba ng mga utak, na kung sa tagal na yan, no? Hindi naman po pwede na kung talagang pangit ng pamamalakad ng isang namumuno sa isang city o sa isang bayan ay hindi tatagal ng ganyan. Wala kayong mga utak, no? Asa ba yung utak niyo? Gagamunggo na nga lang, nalusaw pa. Tuloy natin to para manggigil kayo dito sa tao na to. Pa rin nagugutom. So kung gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo ang mga Nograles at huwag ang mga Duterte dahil alam naman natin, tuta ng China ang mga yan at iilang tao lamang ang nakinabang nung sila ang nakaupo. Primerong nakinabang dyan, ayun, si Kibuloy, ang alleged molestador ng mga bata at kababaihan. Ang pagbabago ay nasa kamay ng mga Nograles at hindi. Alam mo po, Sapul ka ngayon. Ito. kung hindi ka Ayan, kumari ko yan, no? Kumari ko ito naman, ganda. Ganda niyan. So, ito na. Netizen na ng tiga Davao, legit na tiga Davao na to. At marami pang magkasalita, hindi lang yan. Kumari ko yan, tiga Davao yun eh. Mayaman yan. Ito na, so palpal ka ngayong vlogger ka ng kabila. Pati yung mga hindi mga tiga Davao, hinahakot nyo. Ano magagawa niya? Mga wala kayong utak. Ay, nako. Pakinggan nyo itong kumari kong maganda. Pakinggan nyo. Diretso, Mare. Davao, mahilig ka. Ibuto mo yung mayor nyo dyan sa inyo. Huwag ka makialam dito sa Davao dahil hindi ka Tinan mo, lang magsimple lang ng magsalita itong kumare ko na to. Tinan mo. Ano sabi niya? Uy, huwag kang makialam dito. Diyan ka bumoto, yung may mayor kayo dyan, yung napakialaman mo, huwag dito kang makialam sa mayor namin dito na gusto namin dito sa Davao. So palpal. Diretso, Mare. dito. Hindi namin kailangan ng pagbabago dito sa Davao. Dahil kontento na kami sa pamamahala ng mga Duterte. Siyempre. Hindi naman kami nagugutom. Boom! Ako mahirap ako. Mahirap ako. Pero, hindi naman ako nagugutom. Sarap ng pagkain ng Mare ko Yung mga batyo dito, hindi naman nagugutom. Oo nga. Ang tataba nga. Safety pa kami. Tapos ibibigay mo kami sa mga kababaho ang ugali, sa mga Nograles. No way. We know the family of Nograles. Lumaki kami sa Davao.
nasubaybayan namin ang mga baho ng mga Nograles. Boom! Kaya mga kababayan, panoorin mo natin yan. Kaya huwag ka magsabing, huwag namin ibuto ang mga Duterte. Tingnan lang natin sa eleksyon kung sino mananalo. Siyempre! O puro dada. Ano kayo puro dagdaga? Nasa gawa ng mga tao yun. Nasa gawa ng mga tao na nakitira sa Davao yan. Kung talagang nafe-feel nila ng mga tao sa Davao na mga Duterte ay sakim sa pera, Aha. bakit di sila yumaman? Oo nga. Bakit down to earth lang ang mga Duterte? Hindi sila yumayaman. Walang maraming ari-arihan. Hindi naman nakinabang si Kipulo dyan. Si Kipulo mayaman na yan. Siyempre. Simulat sa pulpa, mayaman na yan. Sandali, Mara, sandali. Itong mga walang mindset na mga to, alam nyo, mga kababayan, si Pastor Kibuloy, napakayaman na talaga niyan. Si Tatang Digong, dyan pa nangihiram ng aeroplano, helicopter di ba? Paano makinabang? Si Tatang Digong, hindi nga tutulog ngayon, nakakulambo. Hindi yan sila katulad ng mga kabila. Nasusuot ng mga relo, pinagkakalandakan nila, bagbag na pera. Si Tatang Digong, meron kayo na ganyan, nakita? Mga to walang mindset Yan, Kibuloy ay ari-arian din ng mga member ng GC. Kasi, hindi kurap si Kibuloy pagdating sa mga ganyan. Kaya Ang sarap ng higop ng kumari ko ng mga tao sa loob ng GOGC, binigyan ng mga bahay ni Kibuloy ang mga membro niya doon sa Tamayog at sa ibang bansa pa. Kasi yung perang mga binibigay nila na inaalad sa Bisaya is binabalik din ni Kibuloy sa kanila sa pamamagitan ng pagbigay ng mga tahanan, pagkain, at saka libreng edukasyon. Kaya kung kapagsabi kang huwag naman iboto si Duterte, tumahimik ka, hindi kami gutom. Mahirap ako ba hindi ako gutom? Mga bajaw dito, natataba. Minuto. Binibigyan niya ng mga opisyalis ng government. Yung mga tribo na nasa kabukiran tuwing malapit na ang Pasko, bumababayan sila dito sa Davao kasi merong ordinance ng mga Duterte na pag malapit na Pasko, bumaba sila para mabigyan sila ng tulong, mabigyan sila ng pamasko. Ganon. Kaya ikaw, shut up your mouth. Hindi ka taga Davao. Hindi ka taga Davao, shut up your mouth. Kung taga Davao ka naman, ilibuto mo si Nograles mag-isa mo. Kapal ka. Ay, kakahiya naman, men. Nakakahiya, men. Diba? Diba? Kaya kayo, no? Kayong mga hindi mga taga Davao, kung makapagsat-sat kayo, na solid kayong suporte ni Nograles, magparehistro kayo sa Davao. Tapos iboto nyo ilang ba kayong piraso? 10. Edi, magkukuha pa kayo. Ikaw, Nograles, kumuha ka ng lupa niya, bumili ka, kumuha ka ng mga taga Manila. Tapos patirahin mo dyan, transferin mo doon para madagdagan yung boto mo. Ay, nako. Ito namang isang nag-vlog-vlog na itong Tabatchoy na to. Yan, sapul ka. Makapag-utos ka, kala mong taga Davao ka. Ako, hindi ako taga Davao. Kami mga tropa ng mga banateros, hindi naman kami taga Davao. No? Pero presidente namin yan dati pa, si Tatang Digong. Kaya pagtatanggol namin sila sa inyo. Okay? Kami, hindi kami nagsasabi na
suportahan ng mga labas ng Davao, si Tatang Digong, no? Suportahan, pero hindi katulad ng mga sasabihan pa kayo ng yung gagayahin namin kayo, hindi. No? Pero kung yung mga paninira nyo dito sa kay Tatang Digong, yung paggaganyan nyo ng mga pagsasalita, hindi namin kayo tatantanan. No? Kasi mga ano kayo, mga balasubas, mga barubal to mga to, no? Nanggigigil ako sa inyo, eh. Siya doon sa kumare ko, kita nyo, ganda ng kumare ko, no? Hindi siya nagugutom, kitang-kita nyo naman, sumusubo. Ang ganda-ganda. Mare, pupunta ako dyan sa Davao, ha? Pupunta ako ng Davao. Daanan kita, Mare, makikain ako, mukhang masarap yung mga pagkain dyan sa inyo, eh, no? So, mga kababayan, at ay lalong-lalo sa mga tiga Davao, na mga kababayan natin, no? Huwag niyong iboboto si Nograles, no? Sa tagal ng panahon na si Tatang Digong at ang kanyang pamilya ang namahala dyan sa inyo, huwag niyong ipapahawak sa iba. Okay na yung bayan nyo. Huwag niyong ibababoy yan sa iba. Hanggat si Tatang Digong ay may buhay pa, dito na nananatili dito sa mundo, huwag natin siyang pababayaan. Okay? At ay darating din talaga din ang panahon na si Tatang Digong ay magpapahinga na rin dahil matanda na rin. Yung mga anak niya na talaga naman alam din naman natin na kung ano pamamalakad ni Tatang Digong ay kayang gampanan ng kanyang mga anak. At ang mga iba pa na mga sinusuportan ni Tatang Digong ay suportahan po natin. Okay, huwag natin ibigay ang mga posisyon na alam naman natin na mga corrupt, no? Halip nagaganda ang Pilipinas, lalo pang babagsak. Tulad ng mga iba, kita nyo naman. Grabe magbigay ng fake news. Grabe ang mga corruption talaga. So, sana straight lang natin lahat yung mga sinasabi ni Tatang Digong, yun ang iboto natin. At ito, syempre, itong mga vlogger dyan sa kabila, natin tigilan yan. Nakita natin sila na naglalabas ng fake news, banatan natin sila. At syempre, huwag niyo kakalimutan yung mga boss ko na banateros, no? Baka mamaya magkikita kami ni Tol J. Alright. At ng mga banateros, makapagpa-picture lang din naman, no? Mamaya, malay nyo, kung talaga ako nalang driver. Nung si Idol Banat Bay, yaman yun eh. At yung mga vlogger na sa kabila, yung mga tanso vloggers, yung mga binabanat nyo na si Garma nagsalita. Kaso ang tanga naman, scripted naman yung mga pinagbabasa. Grabe bigla na lang May 20, 2016. Tuwan-tuwa kayo, o di sablay kayo. Sablay. Gagawa-gawa kayo ng mga script, mali-mali pa. Siyempre mga kababayan, tayong lahat, naging mapanuri tayo. No, huwag kayo maniniwala basta-basta sa mga sinasabi ng mga fake news. Mga fake news talaga, nagkakalat yan. Parang marites lang yan na kinakalat doon sa kabila, hindi naman totoo. Pero kung magiging panuri kayo, panonoorin nyo kaming mga Tatang Digong vlogger. Iuulat po namin sa inyo ang hindi ka fake newsan na mga balita. Okay? Hindi ka fake newsan ng mga balita ang inyong tutunghayan sa aming mga vlog. Yan, si Carso TV, Kuya Goods, Tol J. Guevara, sila Idol Banat Bay. So, suportahan niyo po kami. Sana hanggang sa huli ng pagdating na ng butuhan, lalabas ang katotohanan, mananalo pa rin ang mga sinusuportahan natin. At yung mga sinasabi na suportahan natin, yung mga kakampi ni Tatang Digong Duterte. Alright! So hanggang dito na naman po mga kababayan, ang susunod nating pag-reaction, pag-chika-chika, pagmamaritesan, sana ay suportahan niyo po kami, pakilike niyo yung video, share niyo para mapanood mo ng ibang kababayan natin. At maraming salamat po sa mga new subscribers natin dito kay Boy Sardinas, ang driver ng Banateros. Maraming salamat sa ulitin. Bye-bye.